So, welcome to my video and today tuturuan ko kayo paano mag-VLAN and inter-VLAN routing. So, sa lab na to is configure tayo ng mga VLAN para sa mga campus network and incorporate din natin yung um, BTP or yung virtual trunking protocol. And access din tayo ng mga transport and yung sinasabi natin inter-VLAN routing. So, na-configure ko na yung mga tamang IP address tsaka subnet mask ng mga PC na nandito sa topology po natin. And, punta na tayo sa step 1 which is yung step 1 natin is ensure muna natin yung mga routers and switches natin is naka-restore sa kanilang mga factory default settings. So, check lang natin yung VLAN database sa switch 1 para ma-confirm natin na walang additional VLAN na na-create. Bigyan lang natin siya VLAN brief. Check natin. Ay, mali pala. Exit muna natin. So, makita natin yung mga alin dito yung active status. So, step 2 naman tayo which is examine naman natin yung default switch port configuration sa link ng S1 or switch 1 and switch 2. So, interfaces lang natin. And then, dito mag-verify natin yung trunking mode kung nakaset sa dynamic auto. And yung interface kung currently nag-ooperate siya sa access port sa VLAN 1. So, pagkatapos natin mag-verify ng mga trunking mode kung naka-dynamic auto ba sila, ang next natin gagawin is configure natin yung mga inter-switch links para mag-operate sila as trunk ports. So, sa switch 1 is ED01 lang tayo. So, by switch mode trunk. Sabay pagka tapos natin dito, lipat tayo switch 2. And gagawin din natin doon dito sa switch 2. Switch trunk and cap. Dot what give. Switch mode trunk. Sabay. Switch trunk ulit. So, pagtapos na ito is lipat naman tayo sa switch 3. Ito, isa lang naman to is yung 0-2. Switch out trunk din na to.
So, next step naman natin is magsa-setup tayo ng sa-setup natin yung switch 1 as BTP server within sa BTP domain ng ACE. Setup na natin. Ilan natin BTP domain by ECE3A. Sabay BTP. Oops. BTP mode server naman. Yan. Tapos after nun, configure din natin yung switch 2 para di mag-synchronize yung VLAN niya sa database ng switch 1. Para dito sa switch 2. BTP mode. Transparent na. Sabay yung switch 3, same na yun ang VLAN information sa switch 1. Tapos, dapat yung modification niya. Switch 2. Lahat yung modifications niya is hindi dapat naka-permit na sa switch 3. BTP mode client lang tayo. And BTP EC3. So, pagtapos niyan is yung create na natin yung engineering, sales, tapos yung native VLANs across sa lahat ng mga switch. So, dapat yung VLAN, ma-add natin sa BTP server ng switch 1 and yung BTP transparent switch 2. So, yung BTP client switch 3 naman is automatically na niya ma-learn yung mga VLAN dahil doon sa switch 1. So, ang VLAN 10 natin is engineering. VLAN 20 natin is sales. And VLAN 199 natin is native. So, config lang natin. So, gawin lang natin sa VLAN 10. And then, name natin is Eng. Yan, sabay exit lang. Sabay sa VLAN 20 naman, natin gawin. VLAN 20. So, name natin siya as sales. Then, VLAN 199. Oops, VLAN 199. Oh. Rename natin siya as native. So, lipat naman tayo sa switch 2. Bye. Name din natin. Simula VLAN 10 ulit. VLAN 10. Name. Eng. Sabay VLAN 20. Pack name. Yung sa 20. Sales. Yung sales. Exit. VLAN
199 name. Name na ito. Native. Native. So, yun. Sorry, nagka-conflict tayo konti. Yeah, yeah, yeah. Yun, native. Yun, native. um, so, step 8 na tayo. So, confirm naman natin na yung VLAN kung na successfully add ba natin sa VLAN database ng bawat switch. Ito nga tayo sa switch 3 na ito. Show VLAN brief nga. Ay! Ito. Exit muna tayo sa config. Show VLAN brief. Uy! Active na ba? VLAN 10 ang 20 sales. 9. Box na. By step. Ano na ba tayo? Step 9 na po. Para sa improve security po natin is kukonfigure natin yung trunk dates para magamit yung VLAN na 199 as native VLAN. So, balik tayo ulit sa switch 1. So, sa switch 1 is magano lang tayo, interface gig 01 gig 0 slash no sabay switch trunk lang natin, switch trunk. Ito naman yung native, para maging native yung VLAN 199. So, sa switch to naman natin gawin. Need to interface gig 01 then gig 01 switch trunk native VLAN namin. Switch trunk native VLAN 199. Ay! Wait lang. Ay! Mali pala spelling ko. My bad. Switch trunk native VLAN 199. Interface slash yan trunk na natin. Native VLAN. So, punta na tayo sa switch 3. Switch 3, which is interface reveal to switch trunk. Oops. Di tayo na config. Switch from native VLAN. So, ulit naman tayo ngayon sa step 10, which is mag-assign na tayo ng appropriate na VLAN configurations sa mga switch ports connected sa mga PC. So, sure lang natin yung mga engineering PCs natin is naka-assign sa VLAN 10 and yung mga sales na PC is naka-assign sa VLAN 20. Range lang tayo. F0.
Switchboard mode process na natin. Switchboard access VLAN and so next naman natin 20 range F0 1 to 2 and then switchboard mode access to that. Switchboard access VLAN 10 naman. After nun, lipat na tayo sa switch 3. Switchboard mode access. Switchboard access VLAN 10 and then 90 range naman natin is 0, 1, 2. One, two, two. Switchboard. Switchboard access VLAN 20. So, test naman natin. Test natin kung yung PC or yung N1 will communicate with N3. So, yun. Successful. And then, verify natin yung connectivity ng sales 1 sales 3. Yan, so both successful naman din. So, yun. So, move on naman tayo ngayon sa interbilang routing. Kaya magsuset muna tayo ng sa R1, suset natin yung fast Ethernet 0-0 para mag-act siya as default gateway para sa mga engineering department na PC. So, ito. DF00. Meron na update address. Maybe address. 10. Dot 1. 255. Dot 55. Dot 0. Motion.
So, next natin is configure natin yung 0-1 sa R1 naman para mag-serve as default gateway siya sa sales department thesis naman. IPL lang natin. Oop, 10-10-20 pala. UP 250. Tapos na-output natin. Sabay setup natin yung switch 2 para mas-facilitate niya yung interbilan routing. Utilize lang natin yung R1 sa as default gateway natin. Switch port mode access. Switch port mode access. Switch port. Access. Zero. Satu naman. Okay, switch port. Access. Villa. 20. Confirm natin yung M1 natin kung na-reach pa niyo yung R1 sa bilang 20. So, observe natin. May nakaka-capture ng bonus ng laptop mo hindi naman. Hindi ko alam eh. Okay, baka okay. Ten.1. Natin success. Oops, ping pala. Sorry. So yun, successful naman siya. Kita natin dito. Successful. 17. Test naman natin. Verify natin yung connectivity between engineering PC o yung N1 ulit. Okay. N1 ulit. And yung sa sales PC naman. Which is ping lang natin yung 10-20. Tingnan natin 20 to. Okay. Successful din. So, final step. Punta tayo dito sa R1 ulit. Disable lang natin itong itong bus Ethernet 0/1. Shutdown lang natin. Shutdown. Oops. No space. Okay na. So, sa option 2 na tayo, which is router on a stick. So, magka-create tayo and mag-configure tayo ng sub-interfaces sa 0
-0 ng R1 para mag-serve siya as default gateway para sa both engineering and sales na PC. Oop, caps lock. Interface, Ethernet, 0, is no IP address. Well, no shot. By INT 0.10 sabi yan encapsulation dot 1Q10 by IP address netong 10.10.10.1 so may subnet mask 5 pindot ko ulit 255.255.0 exit and dito naman tayo sa zero 0.20 oops encapsulation ulit 1Q20 IP address 10 21 55255 0 so setup naman natin yung 0/1 sa switch 2 para ma-enable natin yung inter-VLAN routing. Tapos yung R1 natin yung naka-configure as default gateway. Zero. One switch port for top selection. That one here. May switch port mode trunk. So, after done, confirm lang natin no, yung N1 kung nakaka-communicate ba siya sa R1. Sa interface ng R1 na naka-assign sa VLAN 20. Tingnan natin. So, successful naman. So, after that, verify naman natin yung connectivity. So, verify naman natin. So, confirm lang natin kung successfully nagko-communicate itong N1 sa interface ng R1 na naka-VLAN 20. And 10, 21.
Yan. Okay na. Spin na lang natin itong N1 dito sa sales 1 naman. Tingnan natin yung successful. Okay naman. Successful naman. So, for final step naman natin, disable lang natin yung 0/0 sa R1. Shutdown lang natin. So, sa option 3 na tayo. Dito sa layer 3 switch. Ang natin gagawin is activate natin yung layer 3. Routing capabilities niya sa multi-layer switch 2. So, sa switch 2, switch 2. Tayo sa switch 2. IP routing na. So, may next. Set up natin yung SPI sa switch 2 para ma-enable natin yung routing between sa engineering and sales na VLAN. So, IP address. Two five five dot 255.255.0 90 Vega 90 sabay IP add So, confirm lang natin, no, yung N1 natin kung nag-communicate ba siya sa switch 2 sa issue based ng BM20. Tingnan natin. Sorry, medyo maingay po yung background. Tingnan natin. Ulitin natin para maging 4. Uy! Okay na. So, successful na siya. Next naman, verify naman natin yung connectivity ng N1 sa sales PC. Ano kaya na-observe natin? Okay ko na lang, no? Bye. Sales 1. Uy! Successful. So, tapos na tayo sa option 3. So, moving on naman tayo ngayon sa lab 5.2, which is yung dynamic host configuration, protocol configuration. So, dito mag-implement tayo ng DHCP configuration para sa isang small campus network. So, ano nga ba yung DHCP? Yung DHCP is yung network management na protocol which automatically ina-assign yung IP address kaya yung network configuration parameters gaya ng subnet mask, gateway, DNS sa lahat ng mga devices para mag-communicate. Tapos, ini-eliminate din niya yung manual IP configuration para ma-reduce yung mga error. Tapos, para ma-simplify lang natin yung mga management. So, ang unang-una natin gagawin is
yung no static public IP natin ay obtain natin sa ISP. So, configure natin yung R1 outside ng interface, which is yung fast Ethernet 0 /0 para ma-obtain natin yung IP address niya via DHCP. So, pag naka-setup na agad yun and hindi siya accessible sa mga changes. Ito tayo sa R1. Config natin. And INT F0 /0 IP add DHCP. Shut natin. Exit. So, after nyan, confirm lang natin yung R1 na na-acquire natin successfully yung public IP address niya through DHCP. So, note lang, yung address assignment ay medyo ma-take siya ng ilang mga minutes. Tayo. Exit muna tayo sa config. R1 natin. SH. SH IP INT beef. So, identify natin yung IP address ng DHCP server na naka-assign sa address ng R1. So, DHCP list lang natin. So, ito. Naka-assign sa R1, which is itong IP address na to, 203.0.113.2. 255.255.0. So, next naman natin is activate natin yung DHCP service sa R1 para ma-assign natin yung IP addresses sa mga PC within dun sa may 10.10.10.0/24 subnet. So, na-strip lang natin yung range ng 10.10.10.1 hanggang 10.10.10.10 para sa static assignment sa mga servers and filters. So, specify lang natin yung 10.10.20.10 as DNS server. IP DHCP excluded address 10.10.10.1 oopsie 10 1, 2, 3, 4. Ayun lang. Hindi pala ako na-config. Sorry. So, the IP excluded address 10.10.10.1 10.10.10.10. Sabay IP DHCP pool and ECE3A. Default router 10.10.10.1 DNS server 10. Oops. That 10.10. Oh, 10.10.20. Ayan, 10.10.20.10. Network 10.10.10.0 255.255.255.0. So,
Para sa mga later na packet tracer version, dapat yung PC naka-manually set. So, wag na natin ano yan. So, number 6 tayo, step 6. Verify that yung mga client PCs natin is na-obtain nila successfully yung mga IP configuration via DHCP. So, dito naman tayo sa step 6, which is verify natin yung client PCs kung successfully nila na-obtain yung IP configuration via DHCP. Hoy, kapal. So, yan. Pag na-IP config space slash all natin, kita natin dito yung address na sinet natin. 10.10.20. Tapos yung subnet mask natin na 255.255.255.0. And yung default gateway natin, which is ito, 20 DNS servers. Ito, 10, 10, HTTP, 1. Okay? Sabay. Next naman natin, test natin connectivity ng pag tinig natin yung DNS server using yung host name natin na ayun, meron naman. Success naman siya. And then, next tayo. Step 8 tayo. So, sa R1 naman, verify lang natin kung yung dalawang client is na-assign natin sa IP addresses nila via DHCP. So, R1 natin. So, R1 show IP DHCP binding. So, next naman natin is clean up na. Which is duplicate to drive. Which is remove na natin yung DHCP server configurations R1. So, para yung external DHCP server ay magamit natin sa next section. So, no IP DHCP excluded dash address 10.10.10.1 and 10.10. So, IP DHCP PCE3A. Ayan, so sa mga PC, enter natin yung command na ipconfig /release para ma-release yung current IP address nila.
So, enter na natin yung command na IP configure nyo sa mga PC. So, bawal matagal na kasi yan. Ayun, DHCP request field. So, sa PC2 din naman. Sa both PC kasi. So, IP configure nyo lang tayo. So, wait lang muna natin. It takes time. Oh, takes time, takes time. Pero, yun. HTTP request field din yung lumabas. So, move na tayo sa external HTTP server, which is yung server na 10.10.20.10 is na-configure na natin siya as DHCP server. May scope sa 10.10.10.10.0/24 subnet. So, yet yung mga PC dun sa subnet na yun is di sila nakaka-receive ng IP address. So, ano ba yung cause nun? So likely yung cause nun yung router, binablock niya yung DHCP. Kaya, kailangan niya yung IP address na command. So, next step tayo, which is implement na natin yung necessary configuration changes para ma-allow yung PC natin na ma-obtain yung mga IP addresses sa mga DHCP server para 10.10.20.10. Punta tayo R1. INTF0/1. So, IP helper address 10.10.20.10. So, yan. Zip. So, confirm lang natin. So, confirm lang natin kung na-receive ba nila yung So, dito sa PC1, makikita natin na-receive nila IP information via DHCP. So, yung IP address natin, which is 169.254.163.89.255.255.0.0.0. Ayan, default gateway natin. 0.0.0 and yung DHCP servers, which is yung 10.10.10.1. Ayan. Next naman tayo. Yun. Okay na pala yun. So, thank you guys for watching. I'll see you in the next video.